Mga senyales na mataas ang uric acid, akala mo normal lang. Maraming Pilipino ang may mataas na uric acid pero hindi nila alam. Dahil ang mga senyales, madalas mukhang normal lang. Pananakit ng kasukasuan, biglang sakit sa paa, stiffness, at pamamaga, at madalas sinasabi, normal lang siguro, napagod lang, edad lang yan. Pero minsan, hindi pala simpleng pananakit. Ito na ang katawan na nagbibigay ng warning signs. Magandang araw sa inyo. Ako po si Doc. Napakaraming Pilipino ang nakakaranas ng mga sintomas na ito araw-araw. At dahil parang ordinaryo lang, hindi agad napapansin. Parang usok na unti-unting lumalabas sa kusina. Akala mo maliit na apoy, pero sa loob may nagbabaga na. Akala mo normal lang, pero metabolic problem na pala. Kaya huwag kang bibitaw. Dahil sa mga susunod na minuto, ipapakita ko sa inyo ang mga senyales, triggers, at practical na strategies para mas maaga mong makontrol ang uric acid at mas maaga mong maibalik ang ginhawa sa katawan. At ang tanong, kung ganito ka-common ang uric acid problem, bakit nga ba hindi agad napapansin? Dahil ang mga sintomas ay parang ordinaryo lang. Parang simpleng lamig ng hangin, pagod sa trabaho o edad effect. Pero sa loob ng katawan, may nangyayaring metabolic imbalance na tahimik na nag-iipon ng uric acid crystals. Parang maliit na crack sa dingding, hindi mo agad nakikita, pero habang tumatagal, lumalaki at nagdudulot ng mas malaking problema. Ang hindi mo pinapansin ngayon, pwedeng maging mas malaki bukas. Kaya sa video na ito, sisilipin natin ang mga senyales na akala mo normal lang, pero pwedeng magbago ng takbo ng iyong kalusugan kung hindi mo agad binantayan. Panoorin ang buong video kasi sa dulo, pag-uusapan natin ang mga estratehiya para maiwasan ito. What is uric acid? Simple lang. Ang uric acid ay natural na substance sa katawan. Parang byproduct ng ating pagkain, lalo na ng mga pagkaing mataas sa purine tulad ng karne, lamang loob at ilang seafood. Normal ito sa tamang level. Kumbaga, parang tubig sa paso, kapag sapat, nakakatulong. Pero kapag sobra, para kang nagbuhos ng tubig ng lampas sa gilid, umaapaw at nagdudulot ng problema. At saan ito unang tumatama? Sa joints at kasukasuan. Diyan nagsisimula ang tahimik na senyales. Biglang pananakit ng hinlalaki sa paa. Pamamaga na akala mo simpleng naipit lang. At pananakit na paulit-ulit, lalo na sa gabi. Kung minsan hindi mo agad mapapansin, akala mo normal lang na pagod o lamig ng hangin. Pero sa totoo, ito na ang warning sign ng mataas na uric acid. Kaya tandaan, ang uric acid ay parang kapitbahay na tahimik, pero pwedeng maging istorbo kapag hindi bantayan. Kung sobra, unti-unti nitong sinisira ang ginhawa ng iyong mga kasukasuan. At syempre, ang kalayaan mong gumalaw. Senyales number 1, biglang pananakit ng kasukasuan. Napaka-relatable nito. Kung napapansin mong biglang sumasakit ang paa, lalo na sa hinlalaki, at walang malinaw na injury o pilay. Maaaring senyales ito ng mataas na uric acid. Hindi gradual, kundi biglaan. Ito ang madalas ikagulat ng pasyente. Parang kahapon, okay ka lang. Ngayon, bigla kang napapahinto dahil sa matinding kirot. Walang warning, walang paunti-unti. Para kang tinusok ng karayom sa kasukasuan. At bakit hinlalaki sa paa ang madalas tamaan? Dahil doon, unang naiipon ng uric acid crystals, parang maliliit na bubog na dumidikit sa joints. Kaya kahit simpleng hakbang, ramdam na ramdam ang sakit. Minsan, akala ng iba, naipit lang siguro o baka napagod sa lakad. Ngunit kung paulit-ulit at biglaan ang pag-atake, hindi na ito simpleng pagod. Ito na ang red flag na nagpapahiwatig na may mas malalim na problema. Kapag hindi ito naagapan, pwedeng lumala ang kondisyon at kumalat sa ibang kasukasuan tulad ng tuhod, siko at pulso. Sa bawat pag-atake, mas tumitindi ang kirot at nagiging unti-unting mas mahirap ang paggalaw. Kaya't tandaan, kung ang sakit ay biglaan, matindi at walang malinaw na dahilan, huwag itong balewalain.
Ito ang senyales na dapat bantayan at masusing pagtuunan ng pansin. Dahil ang maagang pagtukoy at paggamot ay maaaring makatulong na mapabuti ang kalagayan at maiwasan ang mga seryosong komplikasyon sa hinaharap. Bago tayo magpatuloy, mag-comment ng isa kung ikaw o kakilala mo ang nakakaranas nito. I-type mo na rin kung saan ka nanonood. Senyales number 2, pamamaga ng joints. Ito ang isa sa mga senyales na madalas balewalain. Kung minsan, mapapansin mo, namamaga ang paa o kasukasuan, mainit sa pakiramdam, at sobrang sensitive sa galaw. Akala ng iba, simpleng strain lang o baka naipit sa lakad. Pero sa totoo, ito ay maaaring inflammatory response na dulot ng mataas na uric acid. Imagine mo, parang may maliliit na kristal ng asin na naiipon sa loob ng joint. Kapag dumami, nagre-react ang katawan, nagkakaroon ng pamamaga, pamumula at init. Kaya kahit konting galaw, ramdam na ramdam ang kirot. Minsan, hindi mo agad iisipin na seryoso. Baka napagod lang. Siguro dahil malamig ang panahon. Pero kung paulit-ulit na namamaga, lalo na sa parehong lugar, hindi na ito basta simpleng pagod. Ito na ang senyales na may nagaganap sa loob ng iyong kasukasuan. Ang hindi mo alam, ang kondisyon na ito ay resulta ng labis na uric acid sa iyong dugo na nagiging mga kristal na dahilan ng matinding pananakit. Sa maraming pagkakataon, ang mga atake ng gout ay maaaring mangyari sa mga hindi inaasahang oras, madalas sa madaling araw, kaya ang mga biktima ay nagigising mula sa matinding sakit. Kung hindi ito maagapan, maaari itong magdulot ng matagalang problema sa joints at iba pang bahagi ng katawan, kaya napakahalaga na kumonsulta sa doktor upang makakuha ng tamang diagnosis at paggamot. Pamamaga na may init at kirot, hindi normal na strain. Kapag pinabayaan, pwedeng lumala ang joint na dati kaya mong igalaw ng malaya, unti-unting nagiging masakit at limitado ang galaw. At bawat atake, mas tumitindi ang damage. Kaya tandaan, kung ang kasukasuan ay namamaga, mainit at masakit ng walang malinaw na dahilan, huwag ipagwalang bahala. Ito ay senyales na dapat bantayan dahil maaaring nagsisimula na ang epekto ng mataas na uric acid sa iyong katawan. Senyales number 3, stiffness, paninigas. Isa pa itong senyales na madalas ipagkibit-balikat, lalo na kapag nararamdaman sa tuhod, bukong-bukong at daliri. Kung parang mabigat igalaw, parang may nakadikit na invisible na padlock sa kasukasuan, ito ay hindi basta simpleng pagod. Hindi lang sakit, kundi paninigas. Kapag mataas ang uric acid, naiipon ang crystal sa joints, at hindi lang sila nagdudulot ng kirot, nagiging sanhi rin ng paninigas. Parang kalawang sa bisagra ng pinto. Unti-unti nitong pinipigil ang malayang galaw. Minsan, mapapansin mo sa umaga, hirap igalaw ang tuhod, mabigat ang bukong-bukong o parang naninigas ang daliri. Akala mo dahil sa edad o sa malamig na panahon. Ngunit kung paulit-ulit at tumatagal, posibleng senyales na ito ng mataas na uric acid na nangangailangan ng agarang atensyon. Ang mga sintomas na ito ay maaari ding magdulot ng pagkaabala sa mga pang-araw-araw na gawain. Ito ay nagiging sanhi ng mas malaking problema, lalo na kung hindi ito nabibigyang solusyon. Pwedeng magresulta sa mas malala pang kondisyon katulad ng gout o iba pang uri ng arthritis. Kaya mahalagang maging alerto at kumonsulta sa doktor kapag nararanasan ang mga ganitong sintomas upang maagapan at hindi lumala ang kondisyon. At tandaan, ang stiffness ay hindi agad masakit. Minsan, parang simpleng pangangalay lang. Pero sa totoo, ito na ang katawan mo na nagsasabing, may naiipon na dito, bantayan mo na. Kung hindi maagapan, pwedeng lumala at magdulot ng limitasyon sa galaw. Yung dating kaya mong maglakad ng malayo, biglang nagiging mabigat at masakit. Yung dating kaya mong magbukas ng garapon, nagiging struggle dahil naninigas ang daliri. Kapag paninigas ang kasama ng sakit, huwag baliwalain. Senyales na ito ng uric acid. Senyales number 4, paulit-ulit na pananakit. Ito ang senyales na madalas nakakalito. Minsan, nawawala ang sakit. Minsan, bumabalik bigla. Kaya ang iniisip ng marami, gumaling na.
Pero ang totoo, ito ay recurring inflammation pattern. Parang bisita na hindi mo inaasahan, aalis saglit, tapos babalik na naman. Ganito ang ugali ng mataas na uric acid. Hindi siya tuloy-tuloy, pero paulit-ulit. Minsan, sa loob ng ilang linggo, okay ka. Tapos isang gabi, biglang sumakit ulit ang hinlalaki o tuhod. At sa bawat balik, mas matindi ang kirot. Hindi lang one-time pain, kundi balik-balik na pananakot. Ang tawag dito ay flare-ups. Kapag naiipon ang uric acid crystals, nagkakaroon ng pamamaga tapos humuhupa. Pero hindi ibig sabihin na nawala na ang problema. Nandyan pa rin ang crystals, naghihintay lang ng susunod na trigger. Triggers? Pagkain ng karne o lamang loob, pag-inom ng alak, o kahit simpleng stress at puyat. Ang mga ito ay nagiging sanhi ng pag-atake muli ng mga sintomas, kaya mahalagang maging aware sa mga ganitong triggers. Kaya kung nararanasan mo ang ganitong pattern, huwag isipin na simpleng gumaling na. Ito ay senyales na may cycle na nangyayari sa loob ng katawan mo, at ang pag-unawa sa mga ito ay makakatulong sa iyong pamamahala ng kondisyon. Kapag paulit-ulit ang sakit, hindi ito simpleng pagod. Senyales ito ng uric acid flare-ups. Bakit madalas naiimis ang mga senyales? Napaka-importante ng parteng ito. Bakit nga ba madalas hindi napapansin ang mga senyales ng mataas na uric acid? Dahil kadalasan, mukha lang silang normal na pananakit. Akala mo simpleng pagod lang sa trabaho o lakad. Akala mo muscle pain dahil nag-exercise. Akala mo epekto lang ng edad, siguro arthritis na. Pero ang totoo, akala simpleng pananakit, pero metabolic problem na pala. Ito ang psychological trap. Kapag may kirot, natural na iisipin natin, baka dahil sa bigat ng katawan o baka dahil sa lamig ng panahon. At kapag nawala saglit, mas lalo nating iniisip na wala lang. Pero tandaan, ang uric acid ay hindi basta mechanical problem. Ito ay metabolic imbalance. Ibig sabihin, may nangyayari sa loob ng katawan na hindi mo agad nakikita. Parang usok na unti-unting lumalabas mula sa kusina. Akala mo maliit na apoy, pero sa loob may nagbabaga na. Kaya maraming pasyente ang nade-delay ang check-up. Kasi iniisip nila, normal lang ito. Hanggang sa dumating ang araw na hindi na nila kayang tiisin ang paulit-ulit na sakit at pamamaga. Kapag paulit-ulit, biglaan, at may paninigas o pamamaga, huwag i-dismiss. Hindi lang simpleng pagod, senyales na ito ng metabolic problem. Mahalaga na maging mapagmatsyag sa mga ganitong sintomas dahil ang hindi pagkilos ay maaaring magdulot ng mas malalang kondisyon. Ang tamang impormasyon at proactive na pag-aalaga sa sarili ay susi upang maiwasan ang mga komplikasyon na dulot ng uric acid. Kaya't dapat tayo ay maging mas maingat at huwag ipagsawalang bahala ang mga senyales na ito. Ang regular na konsultasyon sa mga espesyalista ay makakatulong upang mas maunawaan ang ating sitwasyon at makakuha ng nararapat na lunas. Mga karaniwang triggers ng mataas na uric acid, ito ang parteng madalas ikinagugulat ng mga pasyente, hindi lang dahil sa pagkain kundi sa pattern ng lifestyle. Madalas na meat-heavy diet, kapag araw-araw puro karne, lalo na lamang loob at red meat, dumadami ang purine na nagiging uric acid. Parang naglalagay ka ng dagdag na kahoy sa apoy. Mas mabilis lumaki ang init. Processed foods, hot dog, canned goods, instant meals. Madali, convenient, pero mataas sa additives na nagpapataas ng uric acid load. Parang shortcut na masarap pero may kapalit sa katawan. Sweetened drinks, soft drinks, powdered juices, milk tea na sobrang tamis. Hindi lang ito tungkol sa sugar. Ang fructose ay direktang nagpapataas ng uric acid production. Kaya kahit hindi ka mahilig sa karne, kung mahilig ka sa matatamis na inumin, pwede ka pa ring tumaas ang uric acid. Hindi lang pagkain, kundi pattern. Alcohol, beer at alak. Lalo na kapag madalas, nagpapabigat sa trabaho ng atay at nagpapataas ng uric acid. Parang dagdag traffic sa highway ng metabolism. Bumabagal ang daloy, naiipon ang crystals, sedentary lifestyle. Kapag kulang sa galaw, kulang sa pawis, mas mabagal ang metabolism, kaya mas madaling maipon ang uric acid sa dugo. Parang tubig na hindi dumadaloy, nagiging bara.
hindi lang pagkain, kundi pattern. Ibig sabihin, hindi sapat na iwasan lang ang isang ulam. Kailangan tingnan ang kabuuang lifestyle. Ano ang madalas mong kinakain, iniinom, at kung gaano ka kadalas gumagalaw. At tandaan, hindi ito tungkol sa restriction, kundi sa awareness. Kapag alam mo ang triggers, mas madali mong makokontrol. Parang traffic signs, kapag nakita mo, alam mong mag-iingat ka. Sino ang mas vulnerable? Hindi lahat ng tao ay pare-pareho ang risk. May mga grupo na mas mataas ang posibilidad na tumaas ang uric acid. Seniors. Habang tumatanda, bumabagal ang metabolismo at ito ay nagtutulak sa mas mataas na antas ng uric acid sa katawan. Kapag ang uric acid ay naipon, mas mahirap nang i-flush out ito na nagre-resulta sa mas madalas na flare-ups na maaaring magdulot ng matinding sakit at problema sa paggalaw. May kidney problem. Kung ang mga kidney ay mahina, hindi nito kayang ilabas ng maayos ang uric acid na nagiging sanhi ng pagtaas ng antas nito sa dugo. Parang lababo na barado. Kahit anong hugas, naiipon pa rin ang dumi at hindi na ilalabas lahat. Kaya kung may kidney issue, doble ang bantay sa uric acid at mahalagang kumonsulta sa doktor para sa wastong pamamahala at paggamot ng kondisyon. Diabetes. Kapag mataas ang blood sugar, naapektuhan ang balance ng katawan, mas madaling matrigger ang uric acid buildup. High blood. Ang hypertension ay kadalasang kasama ng metabolic problems, parang domino effect. Kapag isa ang naapektuhan, sunod-sunod na. Kulang sa galaw, sedentary lifestyle, kulang sa exercise, kulang sa pawis. Mas mabagal ang daloy ng metabolism, kaya naiipon ang uric acid. Hindi lang sakit, kundi paninigas. Ay, correction. Dito ang punchy reminder. Hindi lang edad o pagod, kundi mas mataas na risk kapag may kondisyon. Kaya kung kabilang ka sa mga grupong ito, huwag balewalain ang senyales. Mas maaga mong bantayan, mas maaga mong makokontrol. Practical. Na strategies, ito ang good news. May magagawa tayo para makontrol ang uric acid. Hindi kailangang extreme, kailangan lang mas aware. Hydration. Uminom ng sapat na tubig araw-araw. Parang flushing system ng katawan, tinutulungan nitong mailabas ang uric acid sa ihi. Kung kulang sa tubig, naiipon ang crystals. Balanced diet. Hindi ibig sabihin na bawal lahat ng masarap. Ang susi ay balanse, gulay, prutas, whole grains. Parang plato na may kulay. Mas masustansya, mas magaan sa katawan. Portion awareness. Hindi lang kung ano ang kinakain, kundi gaano karami. Minsan, kahit healthy food, kapag sobra, nagiging load pa rin sa katawan. Punchy reminder, konti pero tama, mas panalo kaysa sobra pero mabigat. Medical consultation. Huwag mahiyang magpa-check. Simple blood test lang, makikita na agad ang uric acid level. Mas maaga mong malaman, mas maaga mong makokontrol. Lifestyle adjustments. Dagdagan ng galaw, simpleng lakad, stretching, or light exercise. Parang pag-o-oil sa bisagra. Mas dumadaloy ang metabolism, mas nababawasan ang bara. Hindi kailangang extreme, kailangan lang mas aware. Kaya tandaan, ang goal ay hindi maging perpekto, kundi maging mas conscious sa choices. Kapag aware ka sa triggers at may practical na strategies, mas hawak mo ang kontrol, mas ginhawa ang mararamdaman. Ngayon, malinaw na. Ang mataas na uric acid ay hindi basta simpleng pananakit. Ito ay seryosong senyales na dapat bantayan. Pero tandaan, may kontrol ka. Kapag mas aware ka sa senyales, sa triggers, at sa practical na strategies, mas maaga mong mapipigilan ang flare-ups at mas hahaba ang ginhawa ng iyong katawan. Hindi kailangang extreme, kailangan lang mas aware. Kaya kung naramdaman mo ang mga senyales na nabanggit natin, biglang pananakit, pamamaga paninigas, at paulit-ulit na kirot, huwag ipagwalang bahala, magpa-check, mag-adjust ng lifestyle at mag-hydrate. At higit sa lahat, huwag mong sarilinin. I-share mo ang video na ito sa pamilya at kaibigan. Baka akala nila normal lang ang nararamdaman nila, pero ito na pala ang senyales ng mataas na uric acid. Kapag mas maaga ang awareness, mas maaga ang action. Kung gusto mo pang matuto ng iba pang health tips na practical at kapamilya style, mag-subscribe na
at i-click ang bell para updated ka sa susunod na episodes. Dahil dito, hindi lang kaalaman ang makukuha mo, kundi peace of mind. Sa susunod, mga pagkaing nakakapagpataas ng uric acid, akala healthy.